Samantala, muli namang tumakbo si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment process na nagsimula na sa House of Representatives. Sa petisyong isinampa ng kampo ni Sara Duterte na sinapubliko lamang kahapon, binanggit ng kampo ni Sara Duterte ang dalawang procedural issues. Hindi lamang daw sa Office of the Speaker, hindi lamang sa Chamber as a body, na-refer ang complaint sa House Committee on Justice at ang dalawa sa apat na separate complaints na isinampa laban sa kanya ay lumabag umano sa one-year bar rule na nadeklara ng committee bilang sufficient and form substance and grounds. Nag-utos naman ang Korte Suprema i-consolidate ang petisyon na isinampa nung nakarang linggo ng grupo ng mga pro-Duterte lawyers na umihiling na pigilan ng impeachment proceedings laban naman kay Sara Duterte. Pero kung hindi magbibigay ng temporary restraining order ang Korte Suprema gaya ng hinihiling ng kampo ni Duterte, ang next committee hearing laban naman sa impeachment complaint na kay Sara Duterte ay magaganap naman sa April 14. Ito ang pangalawang pagkakataon na tumakbo si Sara Duterte sa Korte Suprema. Na ang mahigit sa 12 miyembro ay appointee ng kanyang ama. Nagtagumpay si Sara Duterte sa kanyang unang pagtakbo sa Korte Suprema. Pinigilan ng Korte Suprema ng July 2025 ang articles of impeachment laban sa kanya na inendorso ng House of Representatives at hindi natuloy ang Senate trial. Sa kanyang pinakahuling petisyon, binanggit ni Duterte na ang referral sa latest complaint sa House Committee was already unconstitutional. Samantala, sabi ng mga kampo ng abogado sa kampo ni Sara Duterte, hindi raw dapat magsagawa ng pagdinig ang Committee on Justice kung hindi idiretso na lamang sa Senado. Noong nakarang taon ang kanilang argumentong ginamit sa Korte Suprema. Mali daw ang ginawa ng Kongreso na hindi nagsagawa ng pagdinig at idiniretso na lamang sa Senado ang nasabing impeachment complaint nang makamit ang mahigit sa 200 mga lagda ng mga kongresista. Ngayon ang kanilang argumento, wala daw dapat pagdinig na gawin ng House of Representatives at idiretso na lamang sa trial ng Senado ang nasabing impeachment complaint. Kabaligtaran sa kanilang naunang argumento noong nakalipas sa taon na kinatigan ng Korte Suprema. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.